Hello mga ka-farmers, bibigyan ko kayo ng tips doon sa ating mga may alagang mga inahin. Kung normal pa ang operation ninyo ay iwasan nyo po muna na magbakuna ng mga nakakalagnat na bakuna. Katulad po ng Parbolep, SIB, at PRRS. Yung mga nabanggit, yan lang naman ang kalimitan na ginagamit sa farm. Ang atin pong mga baboy ay katulad yan ng bata na kapag binakunahan ay nagkakaroon ng lagnat. So yan pong mga baboy natin kapag ating binakunahan ay minsan po ay hindi kumakain dahil sila po ay may lagnat. Para hindi po tayo magpanik katulad ng may kumakalat ngayon na sakit na iisipin ninyo ay ASF agad. Kapag po ang ating mga inahin ay ang sakit ay inuubo, sinisipon, ayan po sila ay kumakain. Pero kapag ang mga yan po ay may infection at may lagnat, diyan po sila hindi kakain dahil masama ang kanilang pakiramdam. At isa din diyan mga ka-farmers, kapag yung ating mga inahin ay mga bagong anak, talagang hindi muna yan sila kakain. Pero meron din naman inahin na kumakain. At para laang hindi kayo malito doon sa sakit ng inyong baboy. At kung ang mga inahin ninyo mga ka-farmers ay buntis, yan ay iwasan ninyong magturok ng antibiotic. Kapag mahina ang resistensya ng inahin, maaaring mag-cause yun ng abortion. At ang abortion mga ka-farmers ay isa din yan sa senyales na may sakit na ASF. Dapat po ay mag-skip muna tayo sa ganyang mga activities para ma-monitor natin at maobserbahan yung kondisyon ng ating mga inahin. At kapag iniwasan muna natin ang ganyang activity at meron pa rin dun sa ating mga alagang inahin ang nagkaroon ng lagnat, hindi kumakain, so diyan tayo magbigay ng treatment at gagawin natin silang mga BIP. Ayun mga ka-farmers ay very important thing. At alam niyo naman mga ka-farmers na ang mga BIP ay nasa isang tabi lamang sila at hindi kung sino-sino ang lumalapit. So ganyan din yung gagawin natin sa ating mga alagang baboy kapag tayo ay nakakakita ng senyales na katulad doon sa mga kumakalat na sakit ngayon. Sa panahon ngayon mga ka-farmers, alam ko na marami sa inyo yung apektado na, pero hingang malalim at tibayan ang loob. At huwag din kalimutan na laging magdasal sa Panginoon dahil siya lamang ang ating sandigan kapag ganitong may pandemya.